Okay, for today's video, papastol tayo ng mga baka. Pastol. Nasa silong sila ngayon. Ngayon, pupuntahan natin sila. Ililipat ng pwesto para makakain hanggang alas 5 ng hapon. Puntahan natin. Okay, nandito na tayo sa unang baka, sa inahing baka, si Melody, isang anak. Ayun yung kanyang isang anak. Lilipat na natin sila. Wala kasi day off ngayon nung nagpapastol sa kanila talaga si Ate Ondo. Linggo kasi day off, kaya tayo muna, yun o. Ay. So ito, buntis yan. This coming August daw siya possible manganak. Larga! May tigyawat ako. Yak. Let's go! Ayun yung isang baka na ililipat din natin. Nasaan na yun? Ayun, si Bruno Mars. Ito naman si Melody. Melody! O ba? Nagugutom na siya. Kailangan na natin ilipat. Okay. Nailagay na natin si Melody Bars dito sa pwesto. Si Bruno naman, see you later. Ayun na, may silong sila. Yan, kailangan may silong kasi. See you later. Ayun naman yung isa, andun. Ito naman si Bruno, pasaway. Pinapastol ko sila every Sunday pag day off ni ate. Second week ko pa lang dito sa province. Medyo gamay naman na. Tapos kapag wala si ate, ako ang nagpapastol. Kunyari kailangan iuwi sila, yung mga ganun lang, or ihatid sila sa umaga. Usually ganun. Ito ang alamat na pamukpok. Tingnan natin kung iinom siya dito. Ay. Ayan lang si Bruno Mars. Magto 2 years old naman siya this September ata. Ay, nabuhol pa. Okay, mauna ka. Inom ka dun. Inom kaya siya. Ayan o. Siya na umuwi. Di pa tayo uwi. Halap kita pwesto. Ito yung inuman nila. Ay. Bitawan. Ito dapat fattening to eh. Kaya lang hindi pa maayos. Ginawa na lang inuman muna. Sayang yan, nakatambak. So ngayon, hanap tayo ng pwesto ni Bruno Mars. Okay, pukpuk muna tayo. Ok. Yun, iwan muna natin. Ito ang diliman niya. Tingnan natin kung ga-adjust ba tayo. Ayun yung isa yung nanay niya. Lalakas niya, kain na agad siya. Siguro nga ba nitong tali is 10 meters. Tansya ko. Dito muna tayo, Bruno.
tansyahin natin kung aabot ka ba dito sa ano. Pero hindi naman na kailangan. So lang rin. Ay, butterfly. Ayun siya. Okay. Dahil nasagad na siya, usap pa natin dun. Alright. Set up na sila. Pag mainit, may sisilungan siya doon. Si Bruno Mars. Ayun. Ayun o, food trip na siya. Food trip na siya. Tapos ito naman si Melody. Pag dito siya sisilong. Okay. Ito. Itong pwesto na to, taniman talaga ng palay ito. Yan. Ganun kalawak. Ang petsa na ngayon is June 28. June 28 na ngayon. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng malakas sa pagbuhos ng ulan para makapagtanim ng palay. Mga bumuhos pa lang daw dito is ngayong taon ay 3 beses. February. Ayun yung that time na nakapagtanim sila. Tapos pero ayun yung pinakamalakas, pero the rest wala. Hindi sapat yung ulan para makapagtanim sila. Kailangan nila ng isang malakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, kasi kailangan nilang maararo ang lupa, mabungkal. Ito kailangan yung lupang to is mabasa. Grabe El Nino dito ngayon. Umabot hanggang June. Dapat ngayon tag-ulan na. Naghantay pa rin sila ngayon ng tag-ulan pero wala pa rin. Ayun yung masarap na tambayan din, no. Ito isang simpleng bahay. Tapos ayun, kung sa mga taga Manila, ang ulan grabe agad. Nung mga nakarang ilang araw lang grabe ang buhos ng ulan, binaha agad. Lalo na yun sa may Malabon. Talaga naman. Kung dun sa Manila at sa parting Luzon ang ulan isang malaking perwisyo. Pero dito sa mga kapatid nating magsasaka dito sa Central Visayas, ayun ay biyaya. Ayun, no, hanggang ngayon di pa rin sila makapagtanim dahil nag-aantay sila ng malakas sa buhos at tuloy-tuloy na ulan. Ito yung isa sa pinaka-kabuhayan nila. Ngayon nakakapagtanim sila hanggang 3 beses lang sa buong taon. Kasi kapag maaani mo ang palay, 3 buwan. 3 buwan sila maghihintay para lang makapag-ani. Paano kung bagyo pa? Minsan nauuwi sa wala yung mga pananim nilang palay. 3 beses lang sila makapag-ani sa isang taon. Ang sarap dito. Mainit pero ang sarap ng hangin. So ayun. Tapos yung gobyerno natin ngayon, grabe. Kumukuha pa nag-aangkan pa ng ng bigas sa ibang bansa para dito sa atin daw, sa mga kababayan natin. Imbis na tangkilikin ng ating gobyerno ang sariling atin, ang ating mga palay. Sipin nyo kung gaano kalawak rin to. Isang pwesto pa lang to. Ay kapag nagja-jogging ako, grabe. Ang pangunahing kabuhayan nila talaga dito is pagsasaka. Palayan. 'Di ba? Kung natutulungan lang ng gobyerno natin yung mga kapatid nating magsasaka dito, edi sana hindi na natin kailangan mag-angkan ng
palay sa ibang bansa. Hindi lang palay ang usapan dun, marami. Pati mga tubo, sugarcane. Bumaba ng value ng sugarcane, nagiiyakan yung iba nating kapatid na magsasaka dahil sa bumababang presyo at mas tinatangkilik pa ng gobyerno natin yung supply ng ibang bansa. 'Di ba nakakaawa? Bakit nila tinatangkilik? Dahil doon sila kumikita. Makapag-corrupt. Samantalang iba nating kababayan naghihintay ng malakas na ulan para lang masimulan yung hanap buhay nila. So ayun, na masyado na akong madaldal. Later, kukunin ko ulit sila. At mamaya magja-jogging din ako. So ayun. Sana enjoy nyo yung paligid. Wala, tamang ikot-ikot lang yung camera ko dito. Daldal. So stay tuned. Salamat. Peace.